Ngayon naman, yung mga mahilig magkape. Sa Maynila ba 'to? Saan kaya 'to sa Maynila? Mahilig akong magkape eh. Alamin natin yan. Nasa Zoom na. Si Sir Jeric Rotap. Siya po ang may-ari ng Cafe Alnardo. Alnardo. Cafe Alnardo. Alamin nga natin kay Sir Jeric kung saan tong cafe nila. Magandang hapon po Sir Jeric and welcome po sa Ang Tinig Nyo. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Bali po, ito pong Cafe Alnardo. Dito po siya located sa 1880 Dapitan Street, corner Iquintos, Sampaloc, Manila, Barangay 507 po. Wait lang, parang Yan po. nakita na kita. Ah, Tama, nagka, oo. Apo, nagka-ano na po tayo before, nagkasama na po. Oo, tama. Naalala ko Opo, bigla. Oo. nag-banding po tayo before. Yes, oo nga. Yun po. Naku, nakakatuwa naman na nagkita tayo ulit ngayon at nagkausap. So, ito sa Dapitan. So, bakit mo naisip magtayo ng Cafe Alnardo, Jerry? Ah, Actually po, ang background ko po, marketing graduate po ako. Mhm. Yung brother ko po kasi dating barista po ng isang sikat na coffee shop. So, may background din po kasi kami sa food industry. So, pinagsama-sama lang po namin yung mga natutunan namin sa mga sikat na resto. Tapos yun po, nagbumuo po kami ng aming cafe. Ah, Yan. okay. So, Opo. malapit ba to sa UST? Actually po, mas malapit kami sa PNR Laon-Laan Station po. Okay. So, Opo. Jeric, ano ang pagkakaiba ng Cafe Alnardo sa ibang mga coffee shops? Kasi 'di ba ang dami na ngayong coffee shops. So, ano ba yung ipinagmamalaki ng inyong coffee shop? Dito po sa Cafe Alnardo, ang pagkakaiba po kasi, yung iba pong cafe, wala po, mas marami po kasi kami ditong rice mill eh. Yung iba po kasing cafe, puro ano po sila, puro mga bread, pastries, yan po. Kasi po, nagkataon po dito sa area namin, ang mas malakas po yung mga tapsilog, shawarma, pares, Aha. pasta, yan po. Kaya yan po yung nilagay ko sa menu namin. Bali po, kung pastry po kasi hindi malakas dito sa area, mas gusto nila yung rice mill. So ano pala to, Opo. parang talagang hindi siya yung typical na cafe o coffee shop na puro mga cakes at matatamis yung katandem ng coffee. Dito meron ka sa mga silog. Yes po, opo. Malakas po yung, ang bestseller po namin dito, yung tapsilog. Tas yung shawarma po, na feature before po kay Tita Winnie Ah, talaga? Cordero. Coffee Opo, shop yes. na may shawarma? Yes po, opo. Aha. So, ano to? Sino gumagawa ng menu? Ikaw mismo o yung mga Bali, partners mo? yes, kami rin po. Bali, ano po, kami pong mga magkakapatid kasi based po sa ano namin sa experience sa food industry. Yun po, Aha. kaya pinagsama-sama lang po namin yung mga natutunan namin. Tapos yun po, doon po nabuo yung mga menu namin. Oh, tapos ibinagay ninyo dun sa paligid kung ano yung gusto nilang Yes po, kainin. opo. Oo nga naman, Yes ano. po. Tama. Oo. So, bukod sa, meron kayo free breakfast, tama? Opo, yun po yung sa project po Anong, namin, yung music and breakfast with our ah, senior citizen po. okay. Yan. So, meron kayong project na music and breakfast with senior citizens. Tuwing anong araw to, Jeric? Ah, Nag-start po kasi yan nung November 26, birthday ko po last year. So, ano po, nilaunch ko po yung music and breakfast with our senior citizen. Every Sunday po yan. Mhm. Exclusive lang po yan before sa mga kabarangay namin. Tapos nakita ko na pwede ko siyang gawin na kahit yung ibang barangay po. Doon po, Oo. nanganak na po yung project namin. Yung mga ibang barangay po, nasama na rin namin every Sunday. Dito po sa, namin, sa breakfast with our senior citizen. Kaya lang po, ito pong first quarter po ng taon, di ba, medyo, ang sales po medyo mababa. Natigil ko po muna siya. Ngayon po, ang sobrang active po namin, yung music po. Ano po yung music with our senior citizen? Basically po, yan po yung advocacy namin for mental health ng mga senior. Ginagamit ko po yung pagkanta ko para, alam niyo po, para mapasaya yung mga senior citizen. Marami na pong barangay dito sa Sampaloc ang nag-invite po sa amin para kantahan yung mga senior. Ah, Kaya nakikita ko naman po na masaya po sila sa ginagawa naming advocacy. So, ikaw mismo yung kumakanta para sa kanila? Apo, ako po. Aba, Ako po mismo. Pati yung friend okay. ko po na si Isko ng Sampaloc. Bali, kilala po kasi ako na Alden ng Sampaloc sa District 4 po.
Yung Alden. friend ko naman po na si Marmon, siya naman po si Isko ng Sampaloc. Okay. Ano po? Alden, alam niyo po mga kaibigan kasi ito, 'di ba ano ka, official ka din? Tama ba ng Yes po, barangay? Barangay Kagawad po ako. Barangay Opo. Kagawad. Ayan, si Kagawad Jeric kasi talagang kilala dun sa lugar. Pero bakit senior yung naisip mong bigyan ng entertainment? Bakit hindi yung mga kabataan na Ah, katulad mo? Mm-mm. Alam niyo po kasi, lumaki po kasi ako sa ano ko, sa lola ko. Bali, nung kabataan ko, lagi kami nagbabakasyon sa lola ko, inaalagaan ako. Siguro tumatak po sa akin yung ano, yung pagmamahal at pag-aalaga nila. Kaya siguro nung lumaki po ako, nag-isip ako ng project na sabi ko na tatatak sa tao, yung talagang kapaki-pakinabang. Yan po yung naisip ko gamitin yung talento ko sa pagkanta para mapasaya po yung mga senior citizen. Hindi lang po sa barangay namin, sa District 4 po ng Sampaloc, Manila. Marami na po akong nakantahan na ano po, na barangay dito sa Sampaloc. Pati sa Quezon City rin po. Oh, sa Quezon City ko to nakita si Jeric Apo. eh. So, anong mga kanta naman yung kinakanta mo para sa mga senior citizens na nagpupunta sa Cafe Alnardo? Ano po, yung Cuando Cuando, A Man Without Love, tas Bella Ciao, tas mga Eric Santos po na kanta, Martin Rivera. Okay. Ano po, halo-halo po na kanta eh. Oo, yung talagang para mo silang hinaharana. Yes po, opo. Oh, Alam may- niyo po, napakasarap sa pakiramdam na makita sila habang kinakantahan. Talagang tuwan-tuwa po sila. Meron nga pong isa sa Sampaloc na matanda na lumapit sa akin. Alam mo, Iho, sabi niya, tahimik lang ako dati pero nung nakita ko kayo, sabi niya, parang naging ano po siya, joyful po. Naging jolly yung ano po, yung matanda. Parang nabuhayan siya. Parang ano niya raw po, feeling niya boring na raw po yung ano niya, life niya. Medyo na-touch po ako doon. Oo. Sa totoo lang po. Itong pinapakita na to, saan to? Sa cafe? Hindi, sa iba tong lugar. Sa barangay po yan. Barangay po sa balik-balik. Okay. Yung mga nakantahan po. Ito po, yan naman po, sa cafe ko po yan. Okay, oo. So, kasi nakakatuwa nga tingnan yung mga mukha nila kapag nasisiyahan sila. Pero bigyan mo kaya kami ng sample. Kahit konti lang. A cappella naman, 'di ba? So pwede. Opo. Ha? Sige po. Di pwede, 'di ba? Hindi. Ay, bawal daw baka tayo Ay, bawal po. Bawal Sige ba po, pagka sige kahit po. a cappella? Sayang, di pa naman natin hindi natin maririnig Apo. yung tinig. Pwede niyo po akong imbitahan dyan sa studio. Kakantahan ko po kayo dyan. Oo, dapat pumunta ka na lang ngayon, 'di ba? Para mas Opo. masaya. Oo. Opo. Pero meron ka bang sarili mong kanta? Wala po eh. Bali, syempre, ginagaya ko lang po yung mga sikat na singer. Yung mga kaya kong kantahin. Yan Pero matanong kita, bakit hindi ka na lang kasi nag-singer o nag-artista? Ikaw naman ang Alden ng District 4. Kung may opportunity ko, why not? Kaya lang po kasi, nung time po, dati po kasi nung college po ako, nag-extra ako. Ayan, sumasali ako sa mga, sa mga singing contest. Kahit po sa ABS, lumabas na po ako sa mga ilang, teleserye as extra po. Ngayon po kasi, mas pinili ko po kasi mag-aral. Sabi ko, mas gusto kong ipagpatuloy yung pagnenegosyo po. Yun naman ang tama. Yun Kasi, po yung- kasi yung pag-aaral, yan ang sabi nga ng parents natin, di ba? Yan ang kayamanan na hindi maagaw ng kahit sino. So, anong plano mo? Dahil, di ba, natutuwa ang senior citizens, kumbaga proven formula na sa pagkanta mo at nung ilang kasama mo pa siguro, pumapatok yung Cafe Alnardo. May plano ka ba na Apo. lagyan talaga ng music o ng entertainment yung iyong cafe? At least siguro sa gabi, no? Hindi naman siya bar ang dating. Kumbaga, habang umiinom ng kape sa iyong lugar, may kumakanta. Apo. Actually po, may time na kinakantahan ko talaga yung mga customer. Nagre-request po sila. Naku, Pero yun nga po, kinikilig. yes po, sorry po. So kinikilig pag kinakantahan mo. Masaya po talaga sila pag kinakantahan ko sila. Yun nga po, plano ko rin po siguro every Saturday. Yan, bala ko po maglagay ng ng parang entertainment man lang para kantahan yung mga Oo. mga customer. Yes, parang wala pang ganun sa Pilipinas. Yung cafe lang talaga, parang coffee shop lang pero may parang Apo. live na kumakanta ng acoustic. Ito may tanong dito, need daw ba na marunong kumanta yung mga employees and staffs ng cafe mo? Hindi naman po.
Hindi. So, Hindi oo. naman po. Oo, pwedeng hindi. Oo, pero maganda rin Pwede, siguro, opo, hindi no? naman po. Oo. Pero parang magandang idea rin po yun, na marunong kumanta. Oo, 'di ba? Para Kasi alam mo marketing 'yun. din, opo. Yes, so Marketing din po yun. oo, so sa ngayon ilan ang branch ng Cafe Alnardo? Isa pa lang po. Bala ko po mag-expand siguro next year Mhm. sa awa ng Diyos. Opo, oo. Oo, para magkaroon Opo. ka ng branches na mas malapit dito sa ABS, no? Opo. Ito may tanong, kapag Pasko daw ba may caroling like sa Valentine's din, may harana? Ano mga pakulo Meron ng po. Cafe Alnardo? Ah, yung Pasko po, yan, naghaharana naman po kami sa mga customer. Parang kahit hindi po Pasko basta may request po yung customer, talagang ano po namin eh. Ito po kasing Cafe Alnardo, customer-centric po kami dito. Mhm. Anything na request po talaga ng customer, talagang pinagbibigyan po talaga namin. Aha. Yun po Naku. yung ano namin eh. Passion po kasi talaga namin mag-serve sa mga customer. Mhm. Yan. Eh may bayad daw ba kapag ka nagpapaharana? Wala. Wala naman po kasi advocacy naman po yan. Oo. Kasama po sa advocacy ko Nako, yan. alam mo, Jeric, pagkatapos ng guesting mo ngayon, baka dumami bigla yung pupunta dyan sa Cafe Alnardo, tapos ang hahanapin ikaw. Actually po, pwede ko po bang banggitin yung social media account or Yeah, bawal? of course. Oo, go ahead, go Apo, ahead. baka po pwede nyo akong i-follow Alden ng Sampaloc, Manila sa TikTok. Ayan po, marami na pong nanonood sa akin dito. Napapapunta ko po dito sa Cafe Alnardo dahil sa TikTok po. Oo, hindi daw dahil sa kape, kaya nagpupunta, kundi yung mga naging fans Opo. na niya, yung naging suki ng kape Opo. mo. Eh dapat Cafe Jeric. Uy, ganun. Uy, pero matanong ko, bakit Alnardo? Name po ng father ko yung Alnardo. Bali po, ang father ko po ang chairman dito sa barangay po namin. So siya yung tatay pala, sa kanya ipinangalan Apo. ng mga anak. Ang galing naman ninyong pamilya, no? Talagang, Swerte po kasi yung oo. name ng father ko. Pati multi-awarded chairman po ng Manila ang father ko po. 2 beses na po kami nananalo na best bat. Isa sa mga pinakamagagaling na barangay under sa leadership niya po noong 2017 and 2023. Ang alam ko po, nominated pa ngayong 2024. Sana manalo po ulit. Oo, pero hindi ba mahirap yung family business? Kasi 'di ba, syempre magkakapatid kayo. Tapos may Opo. kanya-kanya kayong idea. Meron na bang kumontra na puro imbis na yung kape yung ma-promote, yung kumakanta? May mga ganun na ba kayo? Paano? Kasi parang sabi nila mas madaling makipagnegosyo sa ibang tao kaysa sa pamilya. Totoo naman po yun. Ang ano naman po sa akin, ako lang po talaga ang nito, owner. Parang tinulungan Aha. lang po nila ako sa menu ng family ko. Okay. So Yung ikaw pagbuo po talaga. ng menu. Mm. Opo. Okay, ang galing mo naman ang galing mo naman na Kagawad Jeric na naku, more power diyan sa iyong diyan sa iyong Cafe Alnardo, and ulitin mo naman kung saan yan matatagpuan, kung paano ba, kung kami ba magko-commute saan ang baba, at Opo. kung kami may sasakyan, may parking ba diyan? Apo. Meron po sa labas naman po meron. Punta po kayo dito sa Cafe Alnardo. Pwede niyo po siyang i-waste. I-type niyo lang po Cafe Alnardo. Sa 1880 Dapitan Street, corner Iquinto, Sampaloc, Manila, Barangay 507 po. Ayan po. Ngayon tag-init ba, marami pa rin nagkakape? Pag mga gantong oras po, wala. Pero pagdating po ng 6 o'clock, doon po pumupunta yung mga customer. Sa bagay, meron namang cold coffee, di ba, na pwede nilang ma-enjoy pa din. Okay, so congratulations sa iyong Cafe Alnardo, and hopefully makapunta rin ako dyan, makadrop by ako minsan, di ba? Oo, kung loloobin. So salamat sa iyo, Jeric, and more power sa iyo sa pagiging kagawad mo. Salamat po. Oo, tapos more power din yan sa inyong negosyo. Apo. Maraming salamat po. Hintayin ko po kayo dito sa Cafe Alnardo. Okay, salamat. Sige po. Salamat, Thank Jeric. you po. Opo. Yan po si Kagawad Jeric Rotap. Siya po ang may-ari ng Cafe Alnardo na matatagpuan po sa Dapitan Street sa Maynila. O, diba? So, hindi na. Okay na yan. Pero mo, may kape ka na, maganda pa yung boses ng kakanta sa'yo talaga na may-ari. And sa mga nasa radyo, hindi nyo na itatanong, talaga naman pong Alden talaga ang datingan nitong si Kagawad Jeric.
Siya po daw ay yung mga gusto siyang i-follow sa kanyang TikTok, Alden ng Sampalok. Yun ang kanya